may spy na nag-i-inform sa akin ng mga paninira niya. Si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like ang updated sa ating mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ng Butim Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At para suportahan din po ang mga kasamahan sa Butim Kalingap, nandyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ngayon mga Kalingap, meron po tayo ulit bibigyan ng reaction video patungkol po sa naging live ng atin din Joy na si Miss Rhea, kung saan po mga Kalingap dito nga po ay meron po siyang nabanggit tungkol po sa spy. At meron na nga mga Kalingap ilang clue kung sino nga po itong taong kanyang tinutukoy na di umano ay naninira po kay Joy Diwata at nag-a-attempt na sabi niya mawakwak daw yung mga sponsor. So aalamin po natin, sisiyasatin po natin at hihimay-himayin po natin ang bawat detalye na ibinahagi ng atin ni Joy sa live po niya ng isang araw para malaman po natin mga Kalingap kung sino nga ba kaya talaga ang kanyang tinutukoy na di umano ay naninira sa kanyang kapatid na si Joy Diwata. So ano pang hinihintay po natin mga Kalingap? Tara, panoorin na po natin. Bigyan natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2. Hindi ako mag-name drop ngayon at kung kailan pa man, hindi ako mag-name drop. Nag-live lang ako para alam niya na alam ko yung mga sinasabi niya. Para alam niya na may nag-ano sa akin, may spy na nag-i-inform sa akin ng mga paninira niya. Never ako mag-name drop. And ngayon ko lang to sasabihin. Sa susunod na mga live ko, wala na. Ayoko na. Okay po mga Kalingap, pag-usapan po muna natin yung nabanggit ni Miss Rhea na mayroon daw pong isang spy. Yung spy po, yung nakakausap po niya. Yung spy po, yun po yung nagsusumbong sa kanya at nagre-report sa kanya ng paninirang ginagawa daw di umano nung isang tao na nakakausap po nung spy. So, ang mahirap po nito mga Kalingap, may mga bulong-bulungan sa comment section na mga nagsasabi daw po na yung tao daw po na tinutukoy dito ay dating malapit. Dating malapit sa dating love team na kinabibilangan po ni Joy Diwata. At yung tao na yun ay may nakakausap na sponsor or mga tumutulong sa love team or sa kay Joy Diwata. At ayun nga po so naiiba po yung kwento daw dun sa sponsor. Na yung sponsor naman po, since concerned po siya kay Joy, at nagugulat siguro sa mga nire-report sa kanya nung pinaparinggan ni Miss Rhea, ay nag-report na po dito sa atin ni Joy na si Miss Rhea. At isinabi na po yung mga sinasabi daw di umano nung dating kasakasama. Hindi ko alam kung dating kasakasama o dating taga-suporta o di ko alam kung nasa circle ng mga sumusuporta sa love team ng Danjoy. Basta yun po yung nangyari. Kaya sigurado tayo, makatiyak tayo na nag-drop name nag-drop name itong spy kay Miss Rhea kung sino talaga yung naninira kay Joy Diwata. Na sabi niya ayaw niya pangalanan kasi ang pinaka-goal lang daw po niya dyan sa live niya ay may parating dun sa naninira na yung mga ginagawa niya kay Joy Diwata ay nakakarating sa pamilya ni Joy. So wala pa po siyang balak pangalanan, pero sabi nga ng mga nasa comment section, pangalanan mo na para matigil na, para matuto, maturuan ng leksyon o maging warning din sa iba na posibleng nakakausap din daw nung tao. Kapag ang tao na kausap mo at di makatingin sa'yo ng diretso, ibig sabihin yan, may lihim yang galit sa'yo. And hindi lahat ng taong nakakatingin ng diretso sa'yo eye to eye ay totoo yung mga sinasabi. Kasi, di ba, yung iba na expert magsinungaling, kahit kausapin mo yan eye to eye, talagang paglalaban nila yung kasinungalingang pinaninindigan nila. And, yun nga, ang dami-dami kong nakakausap, pero bibihira akong magbigay ng mag-inform sa kanila ng mga bagay tungkol sa buhay namin. Kasi nga, one time, meron akong pinagkatiwalaan dito. Ito yung mga panahong baguhan pa lang ako. Nitong mga nakaraan lang, baguhan pa lang ako dito. And para sa akin, lahat ng nakakausap kasi pa lang ganyan. Ayun,
hindi ko na nire-replyan yung mga sinasabi. Hindi ko na nga hindi ko na nga sinisin eh. Kasi ayoko sa lahat ng mga taong ganyan. Akala ko kasi talaga concerned siya, ganyan. Yung pala, meron siyang hidden agenda, kaya niya ako pinagpapara kakausap. Kasi sabi nga ni Joy, unbothered siya kasi yung mga iba dyan, sumasabay lang kunwari. Oh, kaya nga paano niya nalaman yung mga bagay-bagay? Tuwing may vlog sa bahay ni Mama, wala naman siya doon. Wala naman siya tuwing nag-vlog sa bahay ni Mama. Kaya paano niya nasasabi yung mga bagay na yun? Wala naman siya doon sa mismong pinangyarihan ng ano. Basta mag-ingat kayo na mag-ingat kayo sa mga tao nakakausap nyo. Kaya nga, nito ko lang na-realize na sobrang dumi pa lang ng sobrang dumi pa lang ng social media. Lalo na dito, sobrang dumi ng social media. Huwag magtitiwala talaga, hindi mo alam kung sino ang tunay na mapagkakatiwalaan. Kaya nga, hanggang ngayon, sa mga hindi ko talaga alam kung sino talaga yung, doon sa doon sa laman ng mga, sa message ko. Hindi ko alam kung sino doon talaga yung karapat-dapat mong sundin. Kasi may iba, ganito yung nila, ganito yung, ganito yung opinion nila, ganito yung, basta. Kaya hindi ko alam talaga, kung yung nila, yung mga pinagagawa nila sa akin ay para sa akin or yung para sa kanila. Lalo na kung hindi naman natin kilala talaga yung tao. Saka may kaso, 'di ba? May pwede kang kasuhan sa mga paninirang puri. Pwede kang makasuhan diyan. Kahit nga halimbawa totoo yung sinabi mo, basta basta paninira, pwede ka pa rin kasuhan. Kaya iyon, maging mindful tayo sa mga sinasalita natin, sa mga sinasabi natin. Basta Rhea, wag ka magbigay ng info lagi about kay. Yes po. And kahit tungkol sa sarili, hindi kami nagbibigay agad ng basta patungkol sa pamilya namin, hindi ako nagbibigay ng info. Buti na nga yung mga nakakausap ko, yung mga pinagkakatiwalaan ko talaga, hindi sila humihingi ng kung ng information. Huwag makisali sa mga GC kasi minsan may nasasabi tayo na akala natin nakakabuti, yan pala big issue na sa iba for the VC kakalat nila. Oo nga. Kaya, pwede mga pero be mindful pa rin sa mga sinasabi natin kahit kanino. Okay mga kalingap, so nabanggit kanina ni Miss Rhea na tila ba ito ay additional clue kung sino. May mga episode or pangyayari po na wala naman daw po siya dun sa mismong bahay ng kanilang magulang na pinagsushootingan po ng episode ng Tambalang Danjoy. Pero nalalaman po niya, yung ibang mga nangyayari. At ang mahirap nga po nito mga kalingap, dun nga sa sinabi ni Miss Rhea kanina, na mag-ingat daw po sa mga taong nakakausap, mag-ingat daw po sa mga impormasyon na lumalabas, mag-ingat daw po dahil hindi lahat daw ng tao na ating nakakausap ay pwede nating pagkatiwalaan. Which is totoo naman. Ito po mga kalingap, nag-a-apply po ito, both side po mga kalingap, nag-a-apply ito sa mga sponsors, sa mga supporters, nag-a-apply din ito sa mga kasamahan natin sa Kalingap, na hindi lahat ng nakakausap natin sa social media, sa chat, sa GC, sa text, sa call, ay pwede natin pagkatiwalaan. Marami po mga Kalingap na mga pangyayari na i-screenshot pa yung message, i-record pa yung call, iibahin yung kwento, may mga yung parang threat na babaliktarin ka pa ng kwento. So, mag-ingat po tayo. Huwag tayong basta-basta magtitiwala mga kalingap sa mga makakausap po natin. Lalong-lalo na kung hindi po natin alam ang kanilang totoong pagkatao, ugali, background. Magsilbing paalala po mga kalingap na hindi po lahat ng nakikita po natin or sinasabi sa atin ay paniniwalaan po natin agad. Dapat talagang manggaling yung mga impormasyon sa mismong mga close persons at sa mismong mga talagang kilala at mapagkakatiwala ang tao talaga. Huwag yung basta-basta tayo maniniwala sa mga bulong-bulungan lang po mga kalingap. So yun lamang po mga kalingap, sana po ay dito na matapos itong issue na to. Sana kung hindi man mapangalanan ay sana po may matutunan yung tao na pinaparinggan po ni Miss Rhea. Sana po ay magsilbing aral din ito sa mga nakakausap niya na wag basta-basta magtitiwala. So, yun lamang po at maraming po salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.